Hi guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-renew ng inyong driver's license ngayong year 2024. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito sa search, i-search lang yung website ni LTO. Ito yung LTMS portal. Search nyo yan. Then, lalabas na agad yung website ni LTO. Then, click nyo lang yan. Ayan, nasa mismong website na tayo ni LTO. So, dito kailangan may account na kayo dito para makapagpa-renew kayo. So, dito makikita nyo yung register now. Kung halimbawa wala pa kayong account dito, kailangan magpa-register muna kayo. Para sa tutorial nito guys, i-search nyo lang sa YouTube yung tutorial ko dito kung paano kayo makapag-create ng account dito or makapagpa-register. So, ngayon, pag may account na kayo dito, click nyo lang itong login. Then, dito, mag-login lang kayo sa inyong account. Lagay nyo lang yung email ninyo at saka yung password. Then, click sign in. Then, ayan guys, nakapag-sign in na tayo. Then, dito din, makikita nyo na dito yung digital ID ninyo. Click natin yan. Ayan, so as you can see, kakarenew ko lang. Digital ID is active. Ang expiration date ng ID ko is 2034 pa. So, 10 years na yung validity. So, close muna natin. Click natin tong close. So, ngayon, para makapagpa-renew tayo, kailangan muna natin mag-exam dito. Click na natin to. Pag clinic nyo yan, lalabas dyan yung CDE Online Validation Exam. So, yan na yung renewal ninyo. Click natin yan. So, dito sa CDE Online Validation Exam, nakalagay yung use the CDE Online Validation Exam for your driver's license renewal application. So, tama yung clinic natin kanina, yung CDE Online Validation Exam. Ayan, so, ito yung clinic natin kanina. So, dito guys, the passing score to create a certificate is kailangan 80%. So, kailangan naka 80% kayo, at least 20 yung correct answers ninyo sa lahat ng 25 na questions. At saka nakaganda din dito, there is no limit to answer the questions. Ayan, so walang limit. Kung bagsak kayo ng bagsak, ulit lang kayo ng ulit ng exam hanggang makuha nyo yung 80% na score. Nakaganda dito, no time limit. So, wala kayong hinahabol na oras. So, ngayon, scroll nyo pababa. Makikita nyo dyan yung start exam. So, dito, as you can see sa akin, nakailang exam ako. So, naka-4 ako. Una kong exam is 56%. So, bagsak ako. Pangalawa is 72%. Then, 72% ulit. Then, pang-apat is pumasa na. Sa wakas, nakuha ko yung 80%. So, dito, click natin yan. Pakita ko lang yung result. Download natin yan. Click natin yan. Then, click nyo tong download. Then, dahil nakapag-exam na ako at na-download ko na ito, nakalagay dyan is download again. Click natin yan. Then, click docs. So, papakita ko lang sa inyo guys yung results. Ayan, so ito na yung online validation exam ko. Then, nakalagay dyan kung kailan ako nag-exam. So, nag-exam ako guys is December 20, pero nag-renew ako ng driver's license ko is nitong January 30. So, 1 month na mahigit bago ako nagpa-renew. So, okay lang yun guys kung halimbawa nakapag-exam na kayo ng matagal. Then, matagal pa kayo makapag-renew. So, okay lang yun dahil yung
result ng inyong validation exam is nandyan pa rin sa inyong LTO account. So, back tayo doon sa LTO. Ayan. So, click natin tong X. Ayan. So, sa inyo, dahil hindi pa kayo nakapag-exam, so, ang lalabas dyan is ganito. Start exam. Click nyo yung start exam. Then, dito, mamimili kayo kung anong exam yung gusto ninyo. Kung gusto nyo ba English or kung gusto nyo bang Filipino. So, halimbawa English, click nyo lang yung English. Ayan, so ito na yung mga question na kailangan ninyong sagutin. So, halimbawa, ito yung sagot ninyo. So, click nyo lang yung circle nito. Ayan. Then, click nyo lang itong next. So, ganun lang guys. Hanggang 25 questions yan. So, sagutan nyo lang. And then, sa dulo, pag pumasa kayo, makikita nyo na agad yung result. So, pag pumasa kayo, ito naman yung makikita ninyo. Congratulations! You have passed the CDE Online Validation Exam with a score of 80%. So, ngayon, dahil pumasa tayo, so may CDE exam result na tayo. Click natin tong print the certificate. Pag click natin yan, lalabas na yung ganito. So, pag lumabas na yung ganito, pwede nyo na ding i-screenshot yan. Then, pwede naman na i-crop nyo na lang sa cellphone niyo. Yan, i-crop nyo na lang. Then, pag na-crop nyo na, pwede nyo na itong ipaprint. So, dito guys, sa ibang LTO is hindi na kailangan ng print out nito. So, pagpunta ko doon sa LTO, hindi na ako hinanapan ng ganito dahil makikita naman nila sa LTMS portal sa account ko na nakapag-exam na ako at nakapasa na ako. Pero para mas sure, para 100% is ipaprint nyo na rin ito para pagdating nyo doon is may online validation exam na kayo. So, sa akin kasi, hindi na ako hinanapan ng ganito. Dahil nakikita naman nila sa account ko na nakapag-exam na ako. So, ngayon, dahil nakapag-exam na kayo, pwede na kayong pumunta sa mismong LTO branch na gusto ninyong pag-renewhan ng driver's license ninyo. 2,000 years later. So, ayan guys, andito na ako sa LTO branch sa may Robinson's Place, Antipolo. So, mas pinili ko sa mga malls na lang mag-renew ng driver's license dahil mas mabilis yung mga process nila dahil konti lang yung tao, kaya konti lang yung pila. So, kung kayo ay renewal ng driver's license, so sa mga malls na lang tulad ng Robinsons at SM kayo mag-renew ng driver's license niyo para mas mabilis. Dahil dito sa akin guys, super duper bilis, wala pang 10 minutes is tapos na ako dito. So, ang pinakaunang steps pagdating nyo dito is pumunta kayo sa medical section. So, magpa-medical na muna kayo. Magbayad na agad kayo ng medical fee. So, sa akin is 600 pesos. So, sa iba guys is 500 pesos. So, depende yan sa branch ng LTO kung magkano nga ba yung pagpa-medical sa kanila. Ang requirements lamang na hinahanap nila pagpa-medical ninyo is yung expired na driver's license ninyo. I-check nila yung driver's license ninyo, then magbayad na agad kayo ng medical fee. Then, after ng payment, pipila kayo, then maghintay kayo na kayo na yung tawagin para sa medical exam. After ng medical exam, punta na agad kayo sa katabi nitong LTO, ibigay nyo yung driver's license ninyo at saka yung resibo at result ng medical exam ninyo. Pag naibigay nyo na yun lahat, hintay na lang kayo ng tawagin ng taga-LTO. Then, pag natawag na kayo, so punta na kayo sa counter at magbayad kayo ng 600 pesos. So, sa akin guys, medical is 600 pesos. Then, driver's license is 600 pesos. Kung kaya ang total lang na binayaran ko pag pa-renew ko is 1,200 pesos lamang. Then, after nyo makapagbayad, upo ulit kayo dahil next naman is tatawagin kayo. Then, next na tawag sa inyo is pipicturean na kayo at magpirma kayo sa logbook nila. And then, ayun guys, tapos na. Ibibigay na sa inyo yung driver's license ninyo.
So, ayan guys, nakuha ko na yung driver's license ko. So, lahat yata ng LTO branch ngayon is wala pang plastic card na driver's license. Kung kaya temporary driver's license muna ito, nakapapil pa lamang siya. So, ito ay 10 years na yung validity. 2034 pa yung expiry nito. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-renew ng inyong driver's license ngayong year 2024. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo sa mga videos ko. Thank you for watching!